inaaway kayo Hindi ngayon. po ako lumipat sa Duterte, hindi po yung totoo. Kasi 'di ba, dilawan ako. O yung mga makabayan na yan, tsaka yung mga akbayan na yan, wala yan sila sa EDSA. Napanood nyo ba yung interview ng Banateros dito kay Attorney Rowena Guanzon? At may mga tanong dito ang Banateros na yun nga, sinagot naman ni Attorney Rowena. At maganda yung kanya dito, no? Kasi mga kababayan, ang pinag-usapan nila dito ay tungkol dito nga kay BP Sara. Kasi si BP Sara lang talaga yung pinipuntirya ngayon ng mga bangag, no, ng mga tolongges, 'di ba? Imbis ang nila ng kaso ay yung mga magnanakaw, no, yung mga nagnakaw sa kabanang bayan, ang hinahabol nila etong sa confidential funds. Actually, napanood ko rin yung interview ng isang pare. Tinanong siya diyan may nagtanong sa kanya, isang hindi ko alam kung media man o vlogger ang nagtanong sa kanya doon sa sa adik na pare na tinanong siya, di ba nga father, ang confidential ibig sabihin ay confidential? Hindi ko lang kasi maiksi lang yung video na yan hindi ko na narinig yung paliwanag nung adik na pari na yan. Yung pari na yan, alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, panggulo lang yan nagpari pa, adik naman. Di ba? Ang kikitid ng utak, no, na ang issue is yung tungkol sa nakawan. Pero, doon sila pumupunta sa issue ng confidential funds na sinagot naman ng COA, na binigyan naman ng linaw ng COA. Di ba? Ngayon, eto nga si Attorney Rowena Guanzon, napakaganda ng paliwanag niya dito. Kung talagang concern sila sa pera ng kabanang bayan, kung concern sila sa confidential funds na bakit si Sara lang? Bakit hindi si BBM? Bakit hindi ibang mga ahensya na meron din confidential funds? Bakit hindi nila ungkatin yun? Kay BBM, billion Diba? Billion ang confidential funds ni BBM, pero kay Sara lang sila sa 125 million. Bakit? Kasi nga, mga kababayan, talagang binubutasan nila si Sara. Gusto talaga kasi nilang mapatalsik si Sara sa pamamagitan ng ganyang na may kaso-kaso pa sila. Actually, may rin ako may nabasa rin akong post mula sa isang abogado ng SC na parang yung i-final nilang complaint kay Sara ay hindi naman daw uusad. Oo. Kaya, mga kababayan, yung ginagawa nila na yan, paglilihis lang yan sa totoong issue. Oo. Yung tinatawag nila alyansa ng mga tolongges. No? Paglilihis lang yan sa totoong issue. Kasi yung mga yan, mga kababayan, for sure, bayaran din yan. Binayaran yung mga yan. Imagine nyo, pare, madre. Ano ba ang itinuturo nila sa kanilang mga gaya sa mga pare? Ano ba ang ipinangangaral nila? Ang gumawa ng kasinungalingan? Meron pa nga ako nakitang post din, sagot ni BP Sara na kesyo, yung kanilang ifinala kaso, binabasbasan pa, mga walang hiya. Binabasbasan pa. Paano sila papakinggan ng Panginoon sa ginagawa nilang kasinungalingan? Hindi naman siguro papabor ang Panginoon sa alam naman ng Panginoon na puro kasinungalingan. Kasi nga sa media, no? Ginagamit nila ang media para lang palabasin na totoo yung kanilang ipinaglalaban dyan sa confidential funds na yan. Pero tahimik sila sa issue ng korupsyon, lalo-lalo na sa flood control scam na trilyon-trilyon na ang nalulustay o naibubulsa ng mga walang hiya, ng mga kupal, ng mga kawatan. Diba? So eto, mga kababayan, panoorin natin si Attorney Rowena Guanzon sa kanyang sa kanyang sagot sa Banateros. Hindi ko lang napanood ang full episode nito kasi medyo busy. Nakita ko lang tong short clips na ito at ayun, kayo na ang humusga kung may point ba dito si Attorney Rowena Guanzon. At eto pa, sa tingin nyo ba si Attorney Rowena Guanzon ay isang Duterte supporter na o isa pa rin siyang kakamping?
tinanong kasi dito ng Banateros kung ano ba siya, Duterte, DDS na ba siya, kakamping na ba siya. At aminado naman siya actually na siya ay kakamping pa rin, hindi siya maka-Duterte. Kaya lamang ho, mga kababayan, base na nga rin sa konstitusyon yung na sinusundan niya bilang isang abogado, gusto niya lang talaga na mapalabas yung katotohanan. Doon na siya sa katotohanan, no? Bilang abogado, kasi ang dami yung mga abogado rin, na mga tolongges, no, na nagpapakabobo dahil lang sa ayaw nila kay Sara. Nililin lang nila tayo, pinapalabas nila na tama yung sinasabi niya kahit na mali. Buti na nga lamang ho, ito si Atty. Rowena Guason, bukod sa matalinong tao, may prinsipyo, no? At naninindigan talaga siya sa katotohanan. Ito guys, panoorin natin itong video ito at bago ako mag tuloy-tuloy, isang paalala lang ho, baka naman pwede nyong i-like, subscribe itong aking YouTube channel, Balita ni Kuya Rans TV. Pakishare nyo na rin ho itong video ito. Salamat at ito ho, panoorin natin. Sabihin lang, yan si Rowena, kaya walang kaibigan yan eh. Boy, dami ko kaya kaibigan. Hindi nga lang kayo. Ma'am, ito question kasi ito ng marami na dati kayo, di bang nangampanya? Kayo lang ang isang hindi tumakbo na pinaakyat sa stage. Oo, Okay. hindi nga ako candidate for senator eh. Ako lang yung pinapakit sa stage ng Lenny Rallies. Oo. Diba? Pero ma'am, ang tanong nung iba dyan, bakit daw parang tila lumipat kayo? At ano naman ang nararamdaman nyo doon sa mga Lumipat? dati nyong kakampi? Na inaaway kayo Hindi ngayon? po ako lumipat sa Duterte, hindi po yung totoo. Kasi 'di ba, dilawan ako. O yung mga makabayan na yan, tsaka yung mga akbayan na yan, wala yan sila sa EDSA. O, bigyan niyo ako ng retrato. How old was Risa Ontiveros in 1986? Oh, I was 27 years old. How old is she now? Oh, wala yan sila sa EDSA 1. Kaya nga hindi sila na-appoint eh ni Cory dahil ang left nag-decide sila na hindi sila sasali sa snap election. Hindi sila sumali sa EDSA. Sa EDSA 2 na, medyo nandyan na sila. Pero yung kakamping na word, ginagamit yan dun sa mga kumampi sa kay Lenny. Yes. Yan. So, Ko ang napansin ko sa'yo ever since naman na nakasama kita. Ikaw talaga, si Atty. Rowena Gonzon, talagang nilalaban niya lang kung ano yung tama. So nakita lang niya yung mali. Yes. Bilang abogado, hindi siya pwedeng magbulag-bulagan sa mga maling nakikita niya based on law, constitution, kung ano yung naaayon sa batas. Yes. So yun ang pinaglalaban niya. Ang problema kasi, yung mga pinklawan, supposedly kakampi niya, nagbubulag-bulagan. Hindi naman lahat, no? So I think kasi those are the people who are in power or bayad. No? Let's be upfront and direct. Talaga namang may bayad. Pero ano Banateras. sa tingin ninyo yung dahilan kung bakit itong mga pink ayaw bumanat kay Marcos, parang kakampi nila? Ano sa tingin nyo? Aside from bayad? Ako typical kasi 'di ba nahaluan na rin 'di ba Comgy ng ng makakaliwa. Divide and conquer. O targetin muna natin yung pinakamalakas si VP Sara. Then after VP Sara, mas madali na si BBM. Yun. Kasi ang daming talagang mapapa-file na kaso na easy target talaga si BBM, 'di ba? oo. Eh, ba't hindi si BBM ang filean yun ng impeachment? Correct. Bakit si Sara? Ako naman, you can file. Hindi ko sinasabing wag nyo siyang filean. Ang point ko doon is filean nyo rin si BBM. Diba? To be fair. Hawak na ng mga pulis ang 5 sospek sa pagdukot sa magpinsang negosyante sa Tondo, Maynila. Nitong nakaraang taon, ang mga sospek dati ring empleyado ng mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Matapos ang isang taong pagtatago, natuntun na rin sa wakas ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 5 sospek sa pagdukot sa magpinsang Filipino-Chinese sa Tondo noong June 3, 2022. Kabilang sa mga naaresto ang mastermind na sina Ramil Madriaga at Jaime Patano. Inaresto rin ang 3 nilang kasabwat na sina Richard Babagay, Ronald Romarate at Ervin Bernardo. Dati raw close-in security na magpinsang negosyante ang mga sospek. Plinano raw ni Madriaga na dukutin ang magpinsan at ipatubos sa halagang 100 milyong piso. Pero napababa ang ransom sa 8 milyong piso. Nang matanggap nila Madriaga ang pera, nagkagulo pa raw. During the ransom, nagkaroon ng encounter, namatayan sila ng 2, namatay naman yung isang pulis namin. Nasagip ng PNP ang magpinsang biktima habang nakatakas naman si Madriaga at mga kasabwat nito. Okay yun, narinig natin si Atty. Rowena Guanzon. At tama nga naman, bakit nga ba si BP Sara lang talaga, no? At dapat imbestigahan din si BBM, itong alyansa ng mga adik. Talagang nakapokus na kay Sara. Alam naman natin, mga kababayan, kung ano talaga ang totoong pakay nila.
No? Mga magugulo yan eh. Sila nga talaga yung matatawag nating salot. Lalo na yung pari na yun, no, na may paiyak-iyak pa. Hindi ba siya natatakot, no? Siya ay alagad ng Diyos ko, no? Pero wala sa tama yung kanyang pag-iisip. Hindi ka epekto yun ng droga kasi 15 years na siyang gumamit ng droga eh. Yung pari na yun, mga kababayan. At kakampi kasi nila, no? At yung mga madre naman, sa bagay, panahon pa kasi ni Cory, ang mga madre yan talagang sa mga dilawan talaga yan eh. Kaso lang mga kababayan, gusto nila kasi palabasin talaga na si Sara ay isang malaking kumbaga gaya nung nabasa ko sa post na si Trillanes, wawasakin daw ni Sara ang Pilipinas. Ngayon pa nga lamang mga kababayan, wasak na ang Pilipinas, lugmok na ang Pilipinas, walang mga investors na pumapasok. Baka pagdating ng 2028, wala na. Lalong maghihirap ang mga Pilipino. Kaya kailangan talaga natin si Sara Duterte. Dahil nasubukan na natin yung ama. And for sure, kung ano yung nagawa ng ama ay kaya higita ni Sara. Di ba? So, sila lang ho talaga kasi ang nakikinabang. Sila lang yung umaangat. Sila yung nagkakapera. Kasi nga naambulan sila. Di ba? Tayo, paano tayo? Paano tayo mga ordinaryong Pilipino? Magtitiis na lang ba tayo? Okay? So ito pa yung isa pang yung kanilang whistleblower. Yung kanilang whistleblower, yung si Madriaga. Isa pa yan, no? Alam niyo mga kababayan, yung si Madriaga, may napanood akong balita siguro way back 2022 kung di ako nagkakamali. Na ng TV5. Na ito si Madriaga ay nakulong yan dahil sa kidnapping. Kaya yung mga sinasabi niya na siya ay naging security ni BP Sara, malabo mangyari yon. Tsaka, meron pa ako nabasang post kay Sir Joy Sonsa na sinasabi kaklase daw ni Sara si Madriaga noong 1995 yata. Noong pala si Sara, high school pa lamang noon. Yung mga invento talaga. yung halatang-halata talaga na sabi nga, baka nga raw pakawala na naman ni Trililing. Baka pakawala na naman ni Trililing. Gusto kasi nilang sirahin si Sara para pagdating ng 2028, sira na. Hindi rin sila magtatagumpay mga kababayan. Hindi naman tayo mga tanga, hindi naman tayo mga bobo, di ba? Para maniwala sa mga nila. Pero talagang pinakagusto nila, maligwak si Sara. Dahil alam nila na kahit ano paninira ang gawin nila kay BP Sara, hindi sila magtatagumpay. Ang kailangan talaga nila ay ma-impeach si Sara. Pero malabo yan. Lahat kasi ng ebidensya nila ay ma-fabricated. Ayun nga, sabi ni Atty. Rowena Guanzon, bakit si Sara lang? Bakit hindi si BBM paimbestigahan? Bakit hindi paimbestigahan yung ibang mga ahensya tungkol dyan sa confidential funds? Diba? Yung unang impeachment complaint nila, ang reason nila ay yung sa confidential funds. Eto na naman sa 2026, for sure yun din ng kanilang gagamitin na ground para makapag-file sila ng impeachment. Mukhang malabo yan. Mukhang malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Yung mga animal na yan na walang ginawa kundi guluhin ang Pilipinas. Hindi naman sila para sa mga Pilipino Para lang sila sa kanilang mga ambisyon na makabalik muli sa panunungkulan, sa posisyon. Kasi sabi nga, pag nagtagumpay sila kay Sara, kay BBM naman sila babanat. Yun ang sinasabi nila. Kaya si BBM dapat hindi siya magpakampante dyan sa mga yan. Hindi porket sila ay nagsanib pwersa na, okay na. Mukhang dahil for sure. For example, naligwak nila si Sara at nakuha nila ang posisyon. Si BBM na target nila, panalagotin nila yan. Palalabasin nila sa taong bayan na bida talaga sila. Mga kontrabida nga sila di ba? Okay, so ayun lamang mga kababayan ang aking komento, reaction dito sa video ito. Isang pakiusap lang muli dito sa balita ni Kuya Rans TV na sana i-like nyo naman ang video at paki-share, subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga video na in-upload ko. Salamat, ingat po tayo, God bless, bye-bye.